kailan ba maging ghost ang mga bahay ng 67 contractors at 12 senators? Oh, eto po, yun pong, sinasabi nila na may sinabi pa pala si Tulfo. Teka lang, bago natin bago ka nakalimutan. May sinabi pa yan si Erwin Tulfo na, kaya daw siya nagdududa na kasi, nag-aawat daw yung mga diskaya. Nag-aawat si Bryce, lahat ng testigo nag-aawat, eh. Yun na nga po yung point dun, Mr. Senator Tulfo, Erwin Tulfo. Bakit po kayo pumapayag na mag-awat sila? Hindi niyo tanungin. 'Di ba? Kayo po yung nagtatanong, eh. Lahat po ng itatanong ninyo para palabasin ng katotohanan. Ako po hindi po ako pwede, hindi po wala pa nga silang sinasabi na noong araw po, nanonood ako, halimbawa yung mga controller, yung mga tagabili ng mga gamit sa mga kasundaluhan natin nung araw, sila yung nakasalang, sinasalang sila sa Senate. Ayun talaga, alam mo, nagtatago ng katotohanan kasi ang sinasabi nila, ano eh, yung right against self-incrimination. I invoke my right against self. Dito nga po, wala pa eh. Sumasagot nga lahat eh. Si Diskaya lang, tignan nyo si Diskaya lang, nagsasabi siya na, sorry po, Mr. Chair, wala pa po akong protection. Yun lang ang sinasabi niya, pero very willing lahat. Nung araw, sa hearing, no, pag ayaw sumagot, talagang sinasabi, I invoke my right against self-incrimination. Panay ganun lang ang sinasagot tapos sasabihin mo na may inaawat. Hindi lang, ayokong sabihin eh. Pero baka naman hindi lang kayo marunong magtanong. Tapos nabibiting kayo, hindi nagsasalita. Di ba? Di palabasin mo kung hindi mo pa. Ay nako. Kung hindi nyo inagaw kay Marcoleta yan, matagal na nating alaman lahat. Matagal na sino yung mastermind, paano yung kalakaran. Hindi nga chairman, nakapag-produce ng Gutesa eh. Imagine niyo kung chairman pa siya. Inagaw-agaw nyo yung liderato kay Marcoleta. Pagkatapos angal kayo yung mga testigo ay nag-aawat. Duda kayo sa testigo dahil inaawat nila yung kanilang mga testimonya. Pwede ba sila makapag-awat pag si Marcoleta yung chairman? Oh, 'di ba? Yun yung problema na ginawa ninyo. Di naman nyo pala kaya yung posibleng gawin ni Marcoleta. Alam nyo po, alam namin yung flood control project, simula pa lang ng investigasyon. Simula pa lang na investigasyon yan, marami pa, lahat na may katiwalian. Kasama na yung lintik na, ano ba yun? Yung mga ayuda. Wala pa nga tayo ron eh. Ang tanong, may balak ba si Lacson na imbestigahan yung iba pa? Sinayang nyo si Marcoleta. Galit na rin mga tao kay Bonjing and Company, labas na katotohanan. Walang mapapala si Magalong sa ICI kundi paninira sa kanya ng kanya kaya nag-resign. Si Magalong nga hindi tumagal sa ICI. Paano pa kayo? Tanggap na daw ni Diskaya sa WPP, sabi ni Boying. O syempre, malamang yan eh. Kaya naman natanggap na yung si Ko. Okay na sa kanila eh, di ba? Si Saldi ko okay na tirahin. Basta hanggang kay Saldi ko lang. Drama lang yung ICI, kunwari gusto ni BBM na investigasyon para mapahupa ang galit ng taong bayan. Last September 21, rally. Kaya ngayon, ginawa na issue si Mayor Magalong kasi natutumbok na mga mastermind.
totoo lang si Magalong lang po yung medyo ang prestiyoso. Maaaring wala namang ginagawa yung iba maliban dun sa bilib na bilib kayo, eh, tao nga ni Pinoy yan, eh. Wala akong bilib sa mga dilawan. Ngayon yung iba bagamat maaring wala silang issue ng corruption, yun na nga, wala silang issue. Dahil hindi sila kilala. Wala rin silang prestihiyo. Alam niyo ibig ko sabihin? Si Magalong lang po yung nagbigay ng prestihiyo diyan sa ICI na yan. Dahil matagal na natin sinasabi yan, yung komposisyon ng ICI, kung hindi naman kilalang mga matitinong tao, eh yun, literal eh. Hindi talaga kilala. Hindi lang hindi kilalang matitinong tao, hindi talaga namin kilala kung sino man sila. O yun yung pangunahing problema. Ang mastermind presidente noong 1965 to 1986, 20 years na kawatan. Good news and update. Sir Badong, bakit ang daming abogado na salungat sa sinasabi ni Senator Marcoleta? Wala po. Maraming abogado, wala po. Sinong abogado? Yung mga hindi abogado, yun ang salungat kay Marcoleta. Lahat ng abogado, sinasabi nila na yung panunumpa ni Gutesa sa Senate, sapat na. Anong sinasabi mo marami? Tulad nino, sinong abogado yan? Walang abogado na magsasabi na mas importante yung notaryo kaysa sa panunumpa sa Senado. Ayun naman, no? Marami daw abogado. Sinong abogado? Si Jesus Palsis? Wala pong abogado akong nalalaman na nagsabi na mali yung ginawa ni Marcoleta. Yung iniharap mo ang testigo sa Senado, sapat na yun. Yung notaryo po, for Marcoleta yun. Para may pinanghahawakan siya na sasabihin nitong testigo. Kasi hindi niya kilala eh. Mamaya pagdating doon sa Senado, putya, baliktad. Kung ano-ano sabihin, kinakailangan niya makita in written yung kanyang testimonya. Yun lang po yun. Pwede pong magtestigo yung tao kahit walang. Kita niyo po, ang sinasabi niyo ba, meron po akong opening statement. O yung opening statement na yun, kahit walang notaryo yun, basta pinanumpaan mo yun, as good, hindi po as good, anong tawag doon? Mas kinikilala ng Senado yung panunumpa sa kanila. Eh kung okay na pala yung may notaryo, di bigay na lang yung mga notaryo. Hindi po ganun yun. Kinakailangan mo manumpa, sabihin yung mga isinumpa mo. Ayan. At ang COMELEC Badong dapat maimbestigahan din, lalo na yung 18 million overvotes. Emily G. Opo, madam. Kaya lang iba malayo po sa pinag-uusapan natin yan. Sang-ayon ako sa iyo na dapat imbestigahan. Pero hindi po sa issue na to. Kala ko ipapasok. Puputi ceremony. Leonso. Sa lahat na napupuna yung pagputi pa. Sir Amik TV, itapon ang Diskaya sa West Philippine Sea. Yan. Ang ICI Sir Badong, parang agraba common lang yan, commission lang yan. Hindi pwedeng paniwalaan. Tignan nyo po, nangyari na po yan nung panahon ng tatay. May agraba commission. Oh. Naniwala ba kayo? Nasolve ba ng agraba commission yung pagkamatay ni Ninoy? Wala rin. Thank you sa blessings, Miss Judge. Di nga manalo si Delawan na Trililing. Si Virus nanalo dahil pala kay Sara. Shuni. Low bender ang galit kay Marcoleta. Yan. Joseph Villanueva, si Kiko lang nyo. Pondo Brothers. Boss Buds Karapal.
Karapatan ng mga taxpayers na mapanood ang katotohanan. Public interest 'to kaya dapat lang isapubliko ang imbestigasyon. Correct. Mga abogado nga na vlogger, willing makipagdebate kahit kanino about diyan sa notaryong peke. Emily G, si Aling Claire ang abogado. Iba naman po 'yun. Ang ibig ko sabihin po ng mga abogadong sinasabi niyo, kung abogado na baka nasa administrasyon, natural naman. Wala kasi silang masabi sa testimonya, eh. Alam niyo po testimonya pinipeke, 'di ba? O kung peke yung testimonya, ano yung mga peke do'n? Ano yung mga maling testimonya ni Gutesa? 'Di niyo nga napalabas na may mali, eh. 'Di ba? 'Yun yung problema 'pag tapos na yung hearing tsaka mananawagan ng mga press con, tsaka mananawagan ng mga pangit na ugali 'yan. Pangit ugali. Ang pangit ng ugali niyo. Ayon nga kay Aklas, ang pangit ng ugali niyo. Wala po talagang hustisya ngayon, Sir Bads, nakakalungkot, 'yan.